Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova, pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Ariel Cabuang at pati na rin sa mga kabrod mo sa Planters Community Chapter Cainta Council. Happy 4th founding anniversary sa inyo. Shoutout po sa iyo Idol Marlo Abondonio. Shoutout po sa iyo Idol Vibe Vortec at Kirby James. Shoutout po sa iyo Idol Nilo Ostobo at sa asawa mo na mangganganak na ngayong week na si Nanay Feb. Congrats sa inyo Lods. Shoutout po sa iyo Idol Joel Jr. Taglocop. Shoutout po sa iyo Idol Aso Kashin. Shoutout po sa iyo Idol Santino Dayaw. Shoutout po sa iyo Idol Ogog Master pati dyan sa Barangay Talpacon. At shoutout po sa iyo Idol Harold. At happy birthday Nanay Lolita Lopez ng Orani Bataan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang papasugod kay Kagawa ito ay sa isip-isip ni Yuseong na sa di malaman na kadahilanan ay iba ang pakiramdam niya ngayon. Siguro ito ay dahil sa mahaba at maluwang na landas na kanyang tinatahak, ngayon ay may sapat na siyang lakas para makipagsabayan sa isang tulad ni Kagawa ito. Salamat sa physical modification level 2 niya dahil dito ay hindi siya nakakaramdam ng pagod at nagagamit niya din ang Dolmine technique para mag-meditate para sa kanya para nababawi niya ang mga inner ki na nagagamit niya. Kung titignan ay para na din siyang isang prodigy ngayon sa mata ng ibang tao. Ginamit ni Yuseong ang third eye nito. Makikita natin na level 64 si Kagawa ito, sa isip-isip ni Yuseong na nagagawa na niyang makalamang sa isang mandirigma na mas mataas sa kanya ng ilang beses ang level. Ngayon ay may ideya na siya kung paano siya lalaban sa isang tulad nito, napagtanto na niya kung anong klaseng pakikipaglaban ang ginagawa nito. Ang taong ito ang Flying Phantom Archer King ng Eastern Islander. Makikita natin na naiinis si Kagawa ito sa ginagawang pagsugod sa kanya ni Yuseong kaya napapamura na lang ito. Si Kagawa ito ay ang Twisting Storm Commander ng panghihimasok na puwersa. Naririnig na niya ang mga kwento kung paano nito tinitira ang pana na parang multo at gumagalaw na parang hangin. Isang estilo ng pakikipaglaban na dalubhasa sa malayo ang labanan. Mayroon pa rin siyang antas ng pisikal na kakayahan at kasanayan sa pakikipaglaban ng malapitan. Ngunit mas gusto ng mga taong tulad nila na lumikha ng espasyo sa pagitan nila at ng kanilang mga kalaban para magamit nila ang kanilang mga pana. At kapag naramdaman nila na na-corner na sila, magtatawag ang mga ito ng kanilang mga alagad para mabigyan sila ng oras at makagawa ng distansya. Makikita natin ang paglabas ng mga mandirigma na parang mga ninja na tinawag ni Kagawa ito, pati ang mga gumagamit ng baril ay nakapwesto na para atakihin si Yuseong. Makikita natin si Kagawa ito na naghahanda na rin umatake gamit ang pana nito, at agara naman niya nilunsad ang mga pana, habang ang mga ninja naman ay nagbato din ng mga shuriken, kasabay na din ng pagputok ng baril para atakihin si Yuseong. Subalit makikita natin ang ating bida na naghahanda, ginamit niya ang titulo na Master of Dog Walking kaya tumaas ng 40% ang attack speed niya, 40% movement speed at 40% lahat ng stats. Ginamit din ni Yuseong ang level 10 na leap at magagawa niyang tumalon ng 2 beses sa ere. Kaya mabilis na nakalipat si Yuseong sa taas ni Kagawa ito na labis na kinagulat ni Kagawa ito ang ginawa ni Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na sa orihinal na pangyayari sa dati niyang buhay ay natalo ito ni Jium Namgong, kaya ang ibig sabihin lang ay makakaya niya din ito talunin. Habang patuloy na nakikipaglaban si Yuseong kay Kagawa ito ay napansin niya ang pagsugod ng ibang mananakop sa likod niya, pati na rin ang mga mananakop na may baril ay nakahanda na para barilin siya. Nakangiti na sinabi ni Kagawa ito na napaka-interesting ang paraan ni Yuseong kung paano gumamit ng mga sandata nito. Ngunit ang mas importante ay kung wala bang napansin si Yuseong na kakaiba habang papunta ito dito sa lugar nila. Napatanong naman si Yuseong kung ano iyon. Sinabi ni Kagawa ito na tulad ng sinabi niya na ang plano na talaga nila ay ang umalis sa lugar na ito.
ang lahat din ng mga supply nila ay nalipat na nila sa baybayin. Ayon naman kay Yuseong na nasabi na nga ni Kagawa ito na paalis na sila papunta sa bundok ng Antang, ngunit nagtataka siya kung ano ang mga laman ng kahon na lalagyan ng supply na nandirito. Nagtataka na lang si Yuseong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Kagawa ito na ang kada baitang ng gusali na iyon ay may laman ng malalaking kahon ng supply. Tinanong ni Yuseong kung ano ba ang gusto nitong ipahiwatig. Ayon naman kay Kagawa ito na ang plano talaga nila ay ang Pala Basin at papuntahin ang lahat ng puwersa nila Yuseong dito sa lugar na ito. Makikipaglaro sila kala Yuseong hanggang sa masatisfy na sila at pagkatapos noon ay tatapusin nila sila Yuseong gamit ang mga paputok. Na bahala na lang si Yuseong kung anong mga paputok ito. Sinabi pa ni Kagawa ito na medyo natagalan din sila dahil sa nangyaring ulan, ngunit dahil nandirito na ang lahat ng puwersa nila Yuseong ay ito na ang tamang oras para tapusin ang lahat sa isang malaking pagsabog. Makikita natin na umatake na ang mga ninja at nagtapon ang mga ito ng shuriken. Nagawa naman ni Yuseong na maarang ang mga ito, ngunit may isang ninja ang nagsindi ng isang bagay at tinapon ito papunta kay Kagawa ito. Naagara naman na nilagay ni Kagawa ito sa kanyang arrow ang bagay na ito, at naghanda na si Kagawa ito na itira ito sa malayo. Makikita natin na ang laman ng mga kada baitang ng gusali ng tanggapan ng prefectural ay may mga powder ang kada kahon. Naghanda na si Kagawa ito para itira ang arrow na may kasamang isang paputok papunta sa gusali. Nabahala na lang si Yuseong at napapasabi na lang siya na huwag gagawin ito ni Kagawa ito. Nakangiti na sinabi ni Kagawa ito na panood din ni Yuseong kung paano masunog ang lahat ng kaibigan nito hanggang sa binitiwan na ni Kagawa ito ang arrow at mabilis itong bumubulusok papunta sa gusali. Sa isip-isip ni Yuseong na ang isang pinalakas na arrow ay nahahambing sa kung paano pinalalakas ng ibang mandirigma ang kanilang espada o mga kamao gamit ang inner ki. Nasaksihan niya ito mismo kay Pyongwide. Ang isang arrow na pinalakas ng ki ay parang isang kanyan. Maaari itong magdala ng mapanirang kapangyarihan kahit na sa tila imposibleng mga distansya. Kung nagsasabi ito ng totoo tungkol sa mga pampasabog sa loob ng gusaling iyon, ang arrow na iyon ay madaling tumagos sa gusali at makakarating sa mga tambak ng mga pampasabog sa loob. Naiinis siya sapagkat wala na siyang magagawa sa distansya na kinaroroonan niya ngayon. Ang mga kaibigan at mga kakampi niya ay ang lahat ng ito ay nasa panganib. Makikita natin na ginamit ni Ryohei Cho ang Hawk Spear Sect, Frost Hawk Spear Style, First Stance, Ice Wall of the Heavens. Hindi na lang makapaniwala sila Giho at Soso sa nakita nilang ginawa ni Ryohei Cho. Makikita natin na nagkaroon ng malaking yelo ang gusali dahil sa teknik na ginawa ni Ryohei Cho. Natuwa naman si Yuseong sa ginawa ni Ryohei Cho. Samantalang hindi na lang makapaniwala si Kagawa ito kung paanong nangyaring napigilan ang pinaplano niya. Makikita natin na ang arrow ay tuluyan ng napigilan ng malaking yelo na ginawa ni Ryohei Cho. Sinabi ni Ryohei Cho na kahit na patuloy siyang pinaghahabol buong gabi ng mga mananakop, ay nagawa pa rin niyang malaman kung ano ang mga nasa paligid niya lalo na sa loob ng gusali na ito. Kung sa tingin ba daw ni Kagawa ito na hahayaan niya lang na mapagtagumpayan ni Kagawa ito na mapasabog ang lahat ng pampasabog na nandirito sa gusali na ito, naiinis na lang sa galit si Kagawa ito sa mga ginawa ni Ryohei Cho. Napansin naman ni Yuseong ito, napapamura na lang si Kagawa ito dahil sa hindi nagtagumpay ang pinaplano niya. Gayunpaman ay agara ng sumugod si Yuseong sapagkat nakakita siya ng opening, at mabilis na umatake si Yuseong para tapusin na si Kagawa ito habang busy pa ito sa pagtingin sa malayo. Makikita natin na tumama ang atake ni Yuseong dito, subalit nagulat na lang si Yuseong nang biglang nawala si Kagawa ito sa tabi niya. Hindi siya makapaniwala na biglang nawala ito at ang natira na lang ay ang mga kawayan na may mga laman na pulbera. Ginamit pala ni Kagawa ito ang isang teknik ng mga ninja at ito ay ang clone technique. Habang nakatingin sa mga kawayan ay nabahala na lang si Yuseong nang makitang may mga kulay itim na pulbera ito. Hindi siya makapaniwala na gawa ni Kagawa ito na magpalit anyo bilang isang mga sisidlan ng pulbera. Subalit na pagtanto ni Yuseong na hindi ito ang mga inatake niyang mga sisidlan ng pulbera sa una niyang pag-atake. Nag-iwan talaga ito ng kinya sa mga sisidlan ng pulbera para mapagkamalan niyang si Kagawa ito pero nito, ang diskarte niyang ito ay nagbigay kay Kagawa ito ng pagkakataon na makadistansya.
Ngayon ay nakikita na niya na nasa taas na ito ng ere, habang hawak ang isa pang pampasabog ay sinabi ni Kagawa ito na tulad ng sinabi niya kanina, na hindi lang ang gusali na iyon ang lugar na meron ng mga pampasabog, naglagay sila ng mga pampasabog sa iba't ibang lugar dito. Makikita natin na kahit ang mga ninja ay may mga pampasabog din na nakatago sa mga likod nito, kada kanto ng lugar ay may mga kahon-kahon na pulbera. Tinapon na ni Kagawa ito ang hawak niyang pampasabog kay Yuseong. Nag-aalala na sinabi ni Yuseong na pati ang mga kakampi ni Kagawa ito ay madadami sa ginawa nito, hanggang sa sumabog na ang pampasabog sa harap ni Yuseong, at makikita natin na nagkaroon ng malakihang pagsabog sa lugar na kinaroonan ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala sila Giho at labis na nag-aalala ang mga ito sa nangyari kay Yuseong. Napapasigaw na lang si Soso ng pangalan ni Yuseong sa sobrang pag-aalala. Makikita natin na malakas na tumatawa si Kagawa ito habang pinagmamasdan ang pagkasunog ng lugar na kinaroroonan nila Yuseong. Sinabi nito na kahit na magawa pa ni Yuseong na makaligtas sa pagsabog na iyon ay ang buong katawan naman nito ay siguradong puno ng sunog ang mga balat nito. Palagi siya nitong maalala kapag tumitingin ito sa salamin. Sa ngayon ay magkakaroon na sila ng magkaparehas na pagmumuka. Biglang nagsalita si Yuseong at sinabihan si Kagawa ito na kung saan ito nakatingin. Hindi na lang makapaniwala si Kagawa ito sa nangyayari. Kaya lumingon siya sa taas para makita kung nandoroon ba si Yuseong. Makikita natin na wala naman kahit anong sunog na nangyari sa mga balat ng ating bida dahil sa fire resistance na nakuha niya, subalit naramdaman pa rin niya ang sakit ng pagsabog na iyon. Sa ngayon ay umabot na sa level 5 ang fire resistance nito. Sinabi ni Yuseong na ang isang tulad ni Kagawa ito ay hindi marunong tumingin kung kasamahan niya ba ang mga aatakihin nito o mga kalaban. Makikita natin na nasunog ang damit nito. Hinawakan ni Yuseong ang uniforme niya ng Waryong Valley at tinanggal na niya ito. Sa isip-isip ni Yuseong na nagawa niyang makaligtas at hindi masunog dahil sa fire resistance na meron siya, nagpapasalamat din siya sa suot niyang Phantom Serpent tunic na damit sapagkat dahil dito ay naharang nito ang mga debris na posibleng makapinsala sa kanya ng husto. Naiintindihan niya ang sobra-sobrang pagkabigla ni Kagawa ito. Kahit siya ay nagulat din na nagawa niyang mabuhay sa malakas na pagsabog na iyon, subalit may distansya pa rin silang dalawa at hindi hahayaan nito ang ganitong pagkakataon, kaya nilabas na din ni Yuseong ang phantom bow niya, at naghanda na para umatake sapagkat ngayon ay susubukan naman niya na makipaglaban ng nakadistansya din. Nagulat si Kagawa ito kung saan kinuha ni Yuseong ang pana nito. Sa isip-isip ni Kagawa ito na kung anong nangyayari bakit nagkaroon si Yuseong ng pana sa mga kamay niya. Iniisip niya kung anong klaseng pana ang gamit ngayon ni Yuseong. Makikita natin na umatake na si Yuseong gamit ang Phantom Bow. Mabilis na bumubulusok ang arrow habang naglalabas ng maingay na tunog. Natatawa na lang si Kagawa ito nang mapansin na ang arrow nito ay naglalaman lang ng kakarumpot na ki. Kung sa tingin ba daw ni Yuseong ay matatalo siya sa pamamagitan ng napakaingay na arrow na meron ito. Kaya pinulot na din ni Kagawa ito ang isang arrow sa sahig at naghanda na para umatake habang sinasabi na papakita niya kay Yuseong kung paano tumira ng pana at ito ay ang tunay na pinalakas na arrow na naglalaman ng maraming ki. Makikita natin na malapit nang magsalpukan ang arrow ng dalawa hanggang sa makalusot ang arrow ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala si Kagawa ito na tumagos ang arrow ni Yuseong sa arrow niya. Direkta naman na tinamaan si Kagawa ito sa katawan ng arrow ni Yuseong. Samantalang nagawa naman ni Yuseong na maiwasan ang arrow ni Kagawa ito. Sa isip-isip ni Yuseong na napakabilis at mas napakadelikado ng arrow ni Kagawa ito kaysa sa arrow ni Pyongwide. Kung nagkataon na siya talaga ang pinuntirya nito hindi ang pinakawalan niyang arrow ay baka lubos siyang napinsala sa atake na iyon, napagpasyahan niyang umatake pa ng marami bago pa magkaroon ng pagkakataon na makaganti si Kagawa ito. Naglunsad si Yuseong ng maramihang pag-atake na nagagawa naman ni Kagawa ito na maiwasan ito. Naiinis na lang si Kagawa ito sapagkat nagagawa siyang mapa-atres sa larangan ng pangmalayuan na labanan. Hindi niya hahayaan na magpatuloy ang ganito. Biglang
biglang may naalala si Kagawa ito, narinig niya na ang isang napakadakilang si Mamoru Miyamoto ay nagawang masugatan ng mga araw kamakailan lang, siguro ay si Yuseong ang gumawa noon kay Mamoru Miyamoto. Makikita natin na lumapag si Yuseong sa isang bubong, napansin ni Kagawa ito ang suot na damit ni Yuseong, at napagtanto niya na ang damit na iyon ay ang damit na ginagamit ni Yoshiki Tanaka. Ngayon ay alam na niya kung paano nagawang mabuhay ni Yuseong sa malakas na pagsabog kanina, ang damit na ito nahahambing sa 10 Heavenly Treasure ng Junguan, at sa lugar naman nila ay meron silang 10 Great Phantom Relics ng Eastern Islands, at ang isa doon ay ang Phantom Serpent Tunic. Ito ay ginawa mula sa laman ng mga demonyo at sinasabing ang pinakadakilang armor na nilikha sa silangang mga isla. Ang katotohanan na suot ito ni Yuseong ay nagpapakita lang na ito ang pumatay kay Yoshiki Tanaka. Nagpatuloy si Yuseong na atakihin si Kagawa ito, sa isip-isip ni Yuseong na masyadong magaling si Kagawa ito sa pag-iwas, napansin din niya na iniipon lang nito ang mga araw na nakukuha niya at hindi umaatake pabalik sa kanya, hindi na lang niya alam kung bakit, kung tatakas ba ito kapag nakakuha na ito ng sapat na mga araw. Sa ngayon ay maraming dalang araw si Yuseong subalit kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay baka maubusan siya ng araw. Kaya ngayon ay gagamitin na niya ang mga bow na hiniram niya sa mga sundalo ng Zhejiang para mapataas niya ang kanyang accuracy. Sa ngayon ay level 5 na ang bow mastery nito, ginamit na ni Yuseong ang quintuple weapon art, 5 bows. Ang accuracy na meron siya ngayon ay umabot na sa 100%. Naghahanda na rin si Yuseong para umatake at ginagamit niya ang piercing guided arrow, rapid fire, kung saan ay makikita natin ang mabilis at malakas na pag-atake ni Yuseong. Gayunpaman ay nagagawa naman ni Kagawa ito na lumayo sa lugar kung saan papunta ang araw ni Yuseong. Subalit bigla siyang nagulat nang mapansin na biglang lumiko ang mga araw at papunta na ito sa kanya. Hindi na lang makapaniwala si Kagawa ito kung anong nangyayari. Makikita natin na patuloy na tumatakas si Kagawa ito subalit patuloy din siyang hinahabol ng mga araw na para bang may mga sarili itong mga buhay. Habang papalapit na ang araw sa kanya ay napapamura na lang ito sapagkat hindi niya magawang maarang o maiwasan ng mga ito. Napapatanong na lang ito sa sarili niya kung ang gamit ba ni Yuseong ay isang sandata na hindi matatalo ng sinuman. Napapasigaw na lang sa sakit si Kagawa ito habang tinatamaan ng mga pag-atake ni Yuseong. Sinubukan niya pa itong atakihin subalit hindi niya ito natatamaan. Napapasigaw na lang sa galit si Kagawa ito habang minumura si Yuseong hanggang sa nagawa niyang matamaan ng ibang araw ng di sinasadya. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong nang makita ito. Kahit na si Kagawa ito ay hindi din makapaniwala sa nagawa niya, sa isip-isip nito na nagawa niyang maarang ang mga ito, habang tinitignan ni Yuseong ang status ng Phantom Bow niya ay napagtanto niyang panandalian lang na nagiging invincible ang mga araw niya sa pag-atake kung baga ay madali lang itong hindi matataaman na parang isang pagpikit lang ng mata, o kaya mas mainam na sabihin na isang segundo lang itong invincible. Habang nakatingin kay Kagawa ito ay alam na ni Yuseong na nalaman na ni Kagawa ito ang sekreto ng kanyang mga araw. Nakangiti na sinabi ni Kagawa ito na pwede naman pala matalo ang sandata na gamit ni Yuseong. Napagtanto na ni Yuseong na ang mga bagay ay hindi napapabor para sa kanya simula ngayon. Parang demonyo naman na tumatawa si Kagawa ito. Sinabi nito na nagawa na niyang malaman ang sekreto ng kakaibang pana na meron si Yuseong. Sa ngayon ay katapusan na ni Yuseong, nagawa na din niyang makakuha ng sapat na mga araw. Kaya ilalagay niya ang kanyang karangalan sa pag-atake na ito. Habang naghahanda ng umatake ay sinabi pa nito na papatayin na niya si Yuseong ngayong araw na ito at kukunin niya ang Phantom Bow at pati na rin ang Phantom Tunic na suot ni Yuseong bilang trophy. Gagamitin na niya ang kanyang pangmalakasan na atake na kahit sino man ay hindi maiiwasan ito. Ang atake na ito ang dahilan kung bakit siya naturingan isang dakila at siya si Kagawa ito ay ipapakita kay Yuseong ang isang atake na hinding-hindi nito malilimutan hanggang sa kamatayan. Ginamit na ni Kagawa ito ang final technique of the combat archer arts, at nilunsad na niya ang atake.
makikita natin ang napakabibilis at puno ng maraming inner key na mga arrow, subalit unti-unti din ang mga ito na nasa Syra, at ang unang alon nito ay ang tuluyan ng pagkasira ng mga arrow, ang pangalawang alon naman ay ang tuluyan na pagkapira-piraso ng mga ito, at ang pangatlong alon nito ay kung saan ay mga pinong-pino na lang ang mga ito, subalit makikita natin na napakarami na nito at ang lahat ng ito ay may mga kasamang mga inner key. Ang atake na ito ay ang maramihang mga alon na binubuo ng 300 mga splinters na pumutol sa hangin na parang isang kidlat, at ito ay ang Reign of 300 Leaves. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nakikita niyang pag-atake na papalapit sa kanya. Ngayon ay napagtanto na niya kung bakit tinitipon ni Kagawa ito ang mga arrow at ito pala ay para sa atake na ito. Naiinis na lang siya sapagkat hindi na niya alam kung anong gagawin sa sitwasyon na ito. Paanong nagawa ni Jium Namgang nakaharay pa ng ganitong atake at manalo sa laban? Biglang may naalala si Yuseong. Naalala niya ang isang teknik na nagawang mapigilan ang Astral Key ni Jium Namgang noong naglaban sila, at ito ay ang Eternal Divided Warrior. Ngunit ang teknik na iyon ay ang magagawa lang ay ang maarang ang mga maliliit na pag-atake na parang mga dahon, kahit nakunin niya pa ang lahat ng mga naipon niyang key sa pamamagitan ng Dull Mind Technique ay magagamit niya lang ang teknik na iyon ng isang beses, kung matagumpay na magamit man niya ang teknik na iyon para maprotektahan ang sarili niya. Ano na ang susunod na hakbang pagkatapos noon? Ang siraulong si Kagawa ito ay patuloy lang iiwasan ang mga pag-atake niya at pupulat ulit ng mga arrow para gawin ulit ang pag-atake na ito. Biglang nagsalita ang isa pang Yuseong at sinabihan siya na gamitin ni Yuseong ang Dull Mind Technique. Ang isang tulad niya na pangalawang espiritu ay gawa sa isang key. Ang gawin ni Yuseong ay ang palakasin ang arrow nito gamit ang key na kinaroroonan niya. Pagkatapos ni Yuseong itira ang arrow, ay gagamitin nito ang teknik na iyon na para bang lumilipad papunta sa kalaban. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga sinabi ng isa pang Yuseong. Naalala niya bigla ang mga katagang binitiwan ng dull-minded sage bago ang mga ito nawala na may ibang katauhan si Yuseong na mas higit na mas malakas kaysa sa kanya. Kung ito ba ang tinutukoy ng dull-minded sage sa katagang iyon, habang siya ay nagpapanik at hindi na alam ang gagawin, ang isang pagkatao niya naman ay mas napag-aralan ang mga bagay-bagay ng mas malinaw. Naghanda na si Yuseong para umatake, at tulad ng sinabi sa kanya ng isa pang Yuseong ay nilagyan na niya ang arrow niya ng key na may dull mind technique, at nilunsad na niya ito habang naglalabas ang atake na ito ng malakas at maingay na tunog. Naramdaman naman ni Kagawa ito ang maingay na tunog na ito at hindi na lang siya makapaniwala kung ano ang nangyayari. Ang pag-atake pala ni Yuseong ay may 20% na chance na ma-confuse ng panandalian ng kalaban niya, at matagumpay ni Yuseong na active ang chance effect na ito. Habang papalapit ang arrow ay ginamit na ni Yuseong ang Dull Mind Technique, Twofold Spirit, kung saan ay makikita natin ang isa pang Yuseong o ang espiritu ng Dull Mind na kasama sa bumubulusok na arrow, at sabay ginagamit nito ang iba't ibang sandata ni Yuseong, kung saan ay nagbibigay ito ng karagdagan na stats sa kanya, at sabay gamit ng 10 weapon demon style, sextuple weapon art, 10th stance. Makikita natin na mga sandata na gamit ng espiritu ng Dull Mind ay may mga kaakibat na mga key ang kada isa sa mga ito, at ginamit na ni Yuseong ang teknik na Eternal Divided Warrior, kung saan ay napakaraming mga pag-atake ang lumalabas sa teknik na ito, at sa dami ng mga slash ay isa-isang tinatamaan nito ang mga maliliit na pag-atake na nilunsad ni Kagawa ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nasasaksihan niya sapagkat isa-isang hinihiwa ng espiritu niya ang mga maliliit na pag-atake ni Kagawa ito, na kahit na si Kagawa ito mismo ay natutulala na lang sa nakikita nito, at nagpatuloy lang sa pagwasak ang espiritu ng Dull Mind sa mga maliliit na pag-atake ni Kagawa ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nasasaksihan niya, sa isip-isip nito na mayroon siyang 60 years na halaga ng matibay na karanasan sa kanyang isipan, bagamat hindi niya pa ito napagtanto hanggang ngayon dahil sa kakulangan niya sa pagkatuto at kawalan ng talento. Ngunit may mga sandali na ang lahat ng karanasan na iyon ay nagiging isa para sa isang panandaliang inspirasyon. Ang mga bagay na nangyayari ngayon ay ang isa sa bihirang mga pagkakataon para lalo pa siyang maliwanagan sa mga bagay-bagay at maswerte siyang nangyari ito sa isang tulad niya na mahina ang ulo.
makikita natin ang malakas na pag-atake ni Yuseong na nagpawalang bisa sa lahat ng pag-atake ni Kagawa ito, samantalang ang araw ni Yuseong ay papalapit na din kay Kagawa ito, hindi na lang makapaniwala ang mga mananakop na nakasaksi sa malakas na pag-atake ni Yuseong. Kahit na si Giho ay hindi na lang makapaniwala dito, samantalang si So-So naman at si Hongyi ay natutuwa sa nakikita nila, kahit na si Baekru Moyong nagulat sa malakas na pag-atake ni Yuseong, namamangha na lang si Ryohei-cho sa nakikita niya, habang si Kagawa ito ay halos lumuwa na ang mga mata sa sobrang gulat sa nangyayari. Ang teknik na Eternal Divided Warrior at ang Dual Mind Technique ay nanggaling sa Tome of Ten Weapon Demon at Phantom Bow, at kapag pinagsama ang dalawang ito ay makakagawa ng isang hindi pa nakikitang teknik sa kasaysayan. Makikita natin na direkta ng tinamaan si Kagawa ito sa ulo nito, napapatanong na lang siya kung paanong nangyari ito, nakangiti naman na sinabi ng espiritu ng Dual Mind na kung bakit siya tinatanong ni Kagawa ito, samantalang kitang-kita naman ng dalawang mata nito ang mga nangyari. Pinaghihiwa na ng espiritu ng Dual Mind ang ulo ni Kagawa ito hanggang sa mawasak na ito. Lumabas ang notification na may isang bilang na nadagdag sa pagkakatalo niya kay Kagawa ito, tinaas ni Yuseong ang kanyang kamay, at malakas na sinigaw sa lahat na ang Twisting Storm Commander na si Kagawa ito ay patay na. Nagsisigawan naman ang lahat ng kakampi ni Yuseong sa tuwa habang sinasabi na si Yuseong ang nanalo sa laban, habang ang iba ay sinasabing namatay na ang commander ng kalaban. Makikita natin ang bow ni Kagawa ito sa sahig na nasira na.